Grace morning po sa bawat sa ating lahat. Pwede mo bang batiin mo na yung grace morning katabi mo? Sino po dito hindi pinabayaan ng ating Panginoon sa buong isang linggo? Amen. Praise God. Sing a song. Di mo ko iniwan, di pinabayaan man sa lahat ng aking
At kailanman ikaw ay at
Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Dakilang Diyos, tunay nga pong sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri dahil tunay nga po na karapat-dapat ka sa lahat ng bagay, Panginoon. At lalong higit, karapat-dapat ka sa pagsamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Lord God, dahil minsan pa, patuloy pa rin po naming nararanasan yung pagpapala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sapagkat tunay nga pong kung paano ka naging tapat kahapon, salamat, tapat ka pa rin po ngayon. At maraming pong salamat dahil bukas patuloy bang magiging tapat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya patuloy nga po namin itinataas ang iyong dakilang pangalan sa umaga nga pong ito at patuloy na kinikilala ang iyong kapangyarihan, patuloy na kinikilala, Panginoon, ang iyong kabanalan, at tuloy nga na mong kinikilala, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na hindi magbabago noon, ngayon, at magpakailanpan. Salamat, Lord God, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong dakilang pagmamahal. At salamat sa iyo, Panginoon, dahil tunay nga po, Lord God, na ngayong umaga ay patuloy na kasama ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya patuloy ka nga po namin pupurihin, patuloy ka nga po namin sasambahin, at minsan pang patuloy ka nga po namin karapat-dapat na ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, kadakilaan, karangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. At sa pagkakataon nga pong ito, muli ay dadako po tayo doon sa ginawa ng ating Panginoon, alalahanin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Isinakripisyo ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Ang banal na hapunan ay pag-alala at pagmamahal. Ang banal na hapunan ay hindi lamang basta pagkain, ito ay paalala ng dakilang pag-ibig ni Jesus sa atin. Noong gabing siya'y ipagkanulo, kinuha niya ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. At kinuha rin niya ang kopa at sinabi, ito ang aking dugo na ibinuhos para sa marami. Ibig sabihin po ni Jesus ay nag-alay siya ng kanyang sarili para iligtas tayo sa kapahamakan at iligtas tayo sa kasalanan. Sa tuwing tayo ay makikibahagi o nakikibahagi sa banal na hapunan, inaalala natin ang kanyang sakripisyo, pinapalakas ang ating pananampalataya at ipinapakita niya tayo sa kabilang tayo kay Kristo. Kaya mga kapatid, gawin natin ito ng may paggalang, may pasasalamat at tunay na puso. Dahil ang banal na hapunan ay hindi lamang tradisyon, ito ay relasyon sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. So napakadakila yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa bawat isa sa atin na nabubuhay dito sa mundong ito. Sarili niyang katawan, kanyang inalay para sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. Matapos magapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Hindi nasayang bawat patak ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Lahat ito ay may kabuluhan at lahat ito ay mayroong pagmamahal na pinapahiwatig sa bawat isa sa atin. Libong taon na ang nakakaraan pero nararanasan pa rin natin ang kapangyarihan ng kanyang ginawa. Ito ay pagpapatunay at magpapatuloy pa at ang pagmamahal ng Panginoon ay hindi magbabago kailanman. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon
At sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. So ito pong gagawin po natin, ito ay gagawin po natin na mayroong paggalang, mayroong pagmamahal at tunay na puso. Pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan na hindi mapapantayan kahit na sino man. Sa pagkakataong ito, Panginoon, aming tinatanggap ang tinapay bilang simbolo ng iyong katawan, Panginoon. Tinatanggap po namin itong may pasasalamat at may pagpupuri na ibabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen. Take po natin ang bread. Ganun din po, Lord God, amin pong pinagpapasalamat ang Diyos na ito na simbolo ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, dahil sa dugong ito na tumigi sa krus ng Kalbaryo, kami ay nalinis na sa lahat ng aming mga kasalanan. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin at iinumin po namin ito na may kagalakan at may pagpupuri na ibinabalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. Cheers po sa lahat. Awit po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy nga po namin ibinabalik sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kadakilaan, magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, magandang buhay sa iyo. Yan, hallelujah. God is good! And all the time, muli palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastora. Hallelujah. Yes. I'm back again. Yes. Hallelujah.
Hallelujah. Tunay na ang Diyos natin ay napakabuti. Amen. Gaya ng mensahe ng ating mga inawit. Yes. Ang sabi ang Diyos ay tapat, hindi nagbabago. Mga pangako niya ay magpawalang hanggan. At ito nga, itong huli, napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Napakabuti. At walang papantay sa kanyang pag-ibig. Amen. Ano ang nakapaloob? Nakatotohanan sa awiting ito. Ang ibig sabihin, tunay na ating may pagkakatiwala sa ating Diyos at ating Ama sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ang ating mga buhay. Amen. No? May pagkakatiwala natin ang ating mga buhay sapagkat ito ang matibay na saligan ng ating pananampalataya. Hallelujah. Sa panahong ito, masasabi natin, kung ang pagbabatayan natin sa mga nakikita, naririnig, at mga di mabuting nangyayari, na siya namang laging laman ng balita. Ito ay nagdadala ng takot, hindi lamang ngayon, kundi sa hinaharap. Walang katiyakan. Amen. Ang isang magandang bukas. Ngunit salamat sa Diyos. Amen. Sapagkat meron tayong Diyos na tapat. Amen. Sa kanyang mga pangako na matatag nating mapanghahawakan. At ang mga bagay na ito na nakikita natin, naririnig natin, mga bagay na hindi maganda. Amen. Noon, makarinig ka ng balita, mga karamihang sangkot sa hindi magandang mga pangyayari, mga matatanda. Ngayon, pati bata. Amen? At kung minsan nga, kung iisipin natin, paano na yung mga anak natin, yung mga anak ng mga anak natin, yung mga apo natin, sa mga susunod pang henerasyon. Kung ngayon pa lang, amen, nakikita na natin yung mga hindi magandang nangyayari. Amen? No? Ang buhay ay totoong unpredictable. No? At hindi lamang ito makikita sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, kundi kagaya din ng panahon. Amen? No? Hindi na natin ma-identify ang tag-ulan sa tag-araw. Di ba? No? Pabago-bago, may panahon na tag-ulan, alam natin tag-ulan, pero tag-araw, parang tag-araw. Meron naman tag-araw, talaga, pero parang tag-ulan. No? Tag-init, may tag-init na panay naman ng ulan, makulimlim, aambon, bigla sisikat ang matindi ang araw. Dati, napaghahandaan, amen, ang pagdating ng tag-ulan at pagdating ng tag-araw. Di ba? Kapag nga panahon ng tag-ulan, panahon din ng bagyo. Nung panahon namin, ang ginagawa ng mga nakakatanda, tinatalian yung mga bubong. Kasi nga tag-ulan na. No? Ine-expect na nila pag tag-ulan na yan, darating na yung mga iba't ibang klase ng bagyo. No? At ganun din naman pag tag-araw, di ba? May mga payong na dyan. Amen. Yung mga damit, yung mga loose, yung mga preskong damit. Ngayon, anong nakikita ninyo? Tag-init pero naka-jacket. Bakit naka-jacket? Sobrang init. Di ba? Yung jacket na dating ginagamit pag taglamig o tag-araw, ay tag-ulan, ginagamit na rin ngayon sa tag-init. Kasi nga, ang sakit ng sikat ng araw sa balat. No? Kaya hindi mo na talaga masasabi. Amen. Unpredictable talaga ang panahon. At hindi lamang ang panahon. Tayo kung minsan din naman, unpredictable. Diba? No? Dahil minsan, pabago-bago rin tayo ng ugali, pabago-bago tayo ng pag-iisip. Amen?
Oo ngayon, mamaya hindi na. Pupunta ka ba? Dadalo ka ba? Oo. Mamayang aakto? Ay, nagkakaroon na ng maraming dahilan. Amen. Huh? Moody. Sumasabay sa sitwasyon. Napakadali nating ma-distract. Napakadali nating maapektuhan. Lalo na kapag ang mga nangyayari ay hindi natin gusto. Diba? Pag gusto natin, wala namang problema eh. Diba? Tuwang-tuwa tayo, masaya tayo, amen. Pero kapag yung mga bagay na nangyayari, hindi natin gusto, apektado tayo. Amen. Distracted na tayo. Isang salita lang o pangyayari, sira na ang ating araw. Di ba? Imbis na tayo ang mag-control ng sitwasyon, sitwasyon ang nagko-control sa atin. Madalas. At gaano kadalas ang minsan. At may mga bagay kang inaasahan na hindi nangyayari. At meron namang hindi ka inaasahan, yun ang nangyayari. Diba? Iba-iba ang karanasan, iba-iba ang sitwasyon na maaari nating karapin. Maaari itong magpahina sa atin, maaaring ito'y magpatibay sa atin, o kaya bibigay tayo. Amen! Yes! Walang exempted. Kahit ikaw pa yung pinakamalakas na Kristiyanong sinasabi mo, amen. Ang testing. Pag dumating yung mga ganong mga sitwasyon, lalo't hindi magandang sitwasyon, yes. Hindi natin nakokontrol. Kontrolado tayo ng mga sitwasyon. Hindi lahat ng maganda ay may magandang resulta. Kung matatandaan nyo ito, na-share na ito dito. Hindi lahat ng maganda ay may mabuting resulta, at hindi rin naman lahat ng pangit ay pangit ang resulta. Kadalasan, mula sa pangit o hindi mabuting pangyayari, doon madalas nagkakaroon ng mabuti at magandang resulta. Amen. Maraming mga halimbawa tayong makikita. Bilanggo. Katulad nung sinare sa akin ni JR, yung ano na yung pangalan niya, sorry yung bilanggo siya. No? Mamamatay tao. No? Talagang nabilanggo siya, yung kanyang mga charges talagang matitindi. No? Pero ginamit siya ng Panginoon. Amen. Para yung mga katulad niya, na merong hindi magandang kasaysayan sa buhay. Amen? Mapalakas at makita sa buhay niya kung paano ang ginawa ng Panginoong Yesus. Mamaya pag maalala ko, sabihin ko sa inyo. Ngayon medyo may edad na rin siya eh. At puro siya tattoo. Puro siya tattoo. Yung legs niya, puro tattoo yan. Pero ang ganda ng mensaheng dala niya. Doon sa mga karanasan niyang hindi maganda, doon siya natuto at doon niya nakilala ang Panginoong Jesucristo. Doon siya tumugon. Amen. Hindi niyo ba mapapansin, mga kapatid? Kapag ka masaya lahat, everything is fine and all is well, parang hindi tayo seryoso. Di ba? Ang nangyayari, ini-enjoy natin yung everything is fine and all is well sa buhay natin. Pero kapag may mga problema tayo, very close tayo kay Lord. Amen? Close na close tayo sa Kanya. Amen? Yes! Doon tayo mas lalong nagiging close. Amen? Wala namang problema kay Lord. Lagi siyang close sa atin. Tumisan lang tayo lang ang hindi close sa Kanya. Amen? Kaya kung minsan may mga dumarating sa ating buhay na hindi magandang sitwasyon, hindi dahil niloob ng Diyos, kundi upang tayo ay merong matutunan. Amen. At meron tayong mapatunayan. Amen. No?
na masarap maging close kay Lord. At hindi lamang masarap maging close kay Lord kapag marami tayong problema o may mga pinagdadaanan tayo, kundi araw-araw masarap maging close kay Lord. Amen! Yes! Mga kapatid, sa ating pag-aawitan, nakikipagsaya ang Diyos. Amen! At ito ang encouragement ko sa inyo mga kapatid, dumating tayo sa oras bago tayo magsipag-awitan sa Panginoon. Bakit? Ito lang yung time na meron tayo yung nagbibigay kay Lord di ba? Ito yung time na pinupuri natin siya. Ito yung time na malaya nating bigkasin yung ating pasasalamat. Amen. Yung pag-aawitan dito, hindi yun pangkaraniwan. Amen. Napakahalaga. Amen. Kasi yun yung time na meron tayong ibinibigay kay Lord. Itong time na ito, tumatanggap tayo. Amen. Yes. So walang bahagi ng gawain ito ang hindi mahalaga. Lahat ng bahagi ng gawain ito ay mahalaga. Kahit na yung tinatawag nating breakfast fellowship na na-break na. No? Yes? Akala natin kape-kape lang, tinatinapay lang, no? Sa mga oras na yon, doon tayo nagkukumustahan. Amen. Doon tayo nagkwekwentuhan. Amen. Yes. Walang bahagi ng mga bagay na ukol sa Panginoon na hindi mahalaga. Lahat ay mahalaga. Amen. Lahat ay mahalaga. Naalala ba natin ang mga mensahe sa mga nakaraang linggo? O, hindi ko kayo tatawagin. Walang test ngayon. Amen. No? Kung pakikinggan natin uli, sino rito, pinapakinggan niya yung binabalikan niya yung mga mensahe sa YouTube. Alam nyo, nung hindi ako nakapagdalo nung linggo, meron akong isang panalangin. Sabi ko, sana, ma-download agad yung message ni Pastor. Kasi kumisan, siyempre, hindi naman madaling trabaho, amen, ng multimedia. No? Pero, alam nyo ba, answered prayer agad ako. Bakit? Parang Lunes lang Kinalunisan. Na-download agad. Wow, sabi ko, Lord. Kasi gusto kong marinig yung mensahe ni Pastor. Manatili ka lang. Amen. Manatili ka lang. No? At hindi ko lang minsan pinapakinggan ang mga mensahe, mga kapatid. Kasi, kahit nandito ka, nakikinig ka, meron kang nalalagpasan. Ako, ilang beses akong makikinig. Yung napakinggan ko, akala ko hindi ko pa narinig. At kung magiging observant tayo, iba-iba ang presentation ng mga kapatid na tumayo dito. Salamat sa kanilang mga buhay. Amen. No? Salamat kay Pastor. Amen. No? Iba-iba ang presentation at revelation, ngunit tumutukoy lamang sa iisang mensahe. Ang pag-ibig at ang kabutihan ng Diyos. Amen. No? At dito natin makikita, laging mabuti ang kalooban ng Diyos sa atin. Yes, laging mabuti ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano man ang pagdaanan natin sa buhay, pangit man o maganda. Amen. Yes. Hindi man natin matukoy ang mga pangyayari o nararanasan sa buhay dahil nga unpredictable. Amen? Kung ang magiging batayan at sandigan ay kung paano natin lubos na nauunawaan ang kalooban ng Diyos, ito ang magdadala sa atin upang maging matatag, upang maging payapa, sa kabila ng hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ngayon, bukas, at sa hinaharap. Yes? Diba? Ang ganda ng ating awit. Mga pangako mo, magpawalang hanggan. Ibig sabihin, walang katapusan. Pwede natin itong panghawakan araw-araw, oras-oras. Amen. Yes. At walang pangako siya sa buhay natin na hindi matutupad.
Bagamat kailangan minsan maghintay tayo. Amen! Maghintay tayo katulad ng paghihintay ni Abraham. Amen! Katulad ng paghihintay ng mga Israel. Amen! Maghintay tayo. Sapagkat hindi nawawalan ng kabuluhan ng paghihintay. Amen! Hindi nawawalan ng kabuluhan ng ating paghihintay. Maraming itinuturo sa atin ang Diyos sa ating paghihintay. Amen! Yes! Sa John 1:45-46, nakita ni Felipe, si Natanael, at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moses na kanyang sinulat at sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Masaya niyang ibinabalita kanino? Kay Natanael. Si Jesus, siya ay si Jesus na taga Nazaret, anak ng Diyos. Excited si Felipe. Amen. Pero itong pinaghatiran niya ng mabuting balita, ano ang isinagot? May mabuti bang magmumula sa Nazaret? May mabuti bang magmumula sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Yes. No? At sumagot si Felipe. Sabi niya kay Natanael, halika, halika, tignan mo. Halika at tignan mo. Tingnan nga natin mga kapatid, amen? Yes. Tingnan naman natin ngayon. Sa buhay, minsan ganito din ang nagiging tanong. Sa mga karanasang hindi maganda. Bagamat may mga naririnig tayong mga salita na nagpapalakas ng loob mula sa mga nagmamalasakit at maging sa mga mensahe na batay sa salita ng Diyos, lagi nating narinig, may dahilan ang lahat. Ba't nangyayari? Ipagkatiwala mo sa Diyos? Nagiging makakalimutin tayo. Nadadaig ng sitwasyon. Kung minsan, nasasabi din natin, katulad ng tanong ni Natanael, ano ang mabuti sa pangit na sitwasyon at karanasan? Mayroon ba? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Nag-jump into conclusion agad si Natanael, amen? No? Mabuti na lang si Felipe, hindi siya nawalan ng ano eh. Hindi niya sinukuan eh. Bakit? Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong marinig. Kanya, hindi, di ba? Nag-insist siya, amen? Sabi niya, come and see. Come and see, halika, tignan mo. Amen. Halika, tignan mo. Ano ba ang mabuting nakita ni Felipe na nais niya ngang makita ni Natanael si Jesus? Amen. Kung minsan, dahil sa bigat ng sitwasyon, hindi na nakikita si Jesus. Ang nakikita yung hindi magandang sitwasyon. Amen. Nadadaig ng sitwasyon ng ating mga emosyon. Amen. Kaya pati yung ating paniniwala at pananampalataya, natitinag. Sana nga, paminsan-minsan lang. Diba? Ang sagot ni Felipe, halika at tignan mo. Amen. Ano ba ang meron sa Nazaret? Bakit ganito ang salita ni Natanael? Di ba? Bakit kaya ganun ang sinabi ni Natanael kay Felipe? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? So tingnan natin ang background ng Nazaret. Ang Nazaret ay isang lugar na may maliit na populasyon. Sabi nga, dahil sa kanyang kaliitan, minsan hindi mo siya nababanggit o nakakalimutan siya. No? Ito isang mahirap na lugar. Sabihin na natin kung bayan siya, bayan. At halos nakalimutan na. At ang mga tao sa lugar na ito ay mga magsasaka, karpentero,
walang mataas na pinag-aralan, at mababa ang tingin sa kanila. Tingnan niyo mga kapatid, amen. Marangal naman ang trabaho nila, pero mababa ang tingin ng tao sa kanila. No? Kaya ganito ang naging tanong ni Natanael. Pero ano yung mabuti na nakita ni Felipe? Si Jesus. Sapagkat sa lugar na iyon, nakalimutan, sa lugar na iyon na kung saan ang mga tao mababa ang tingin, doon lumaki si Jesus. Amen! Doon siya lumaki. Doon siya nagkagulang. Siya ang mabuting galing sa Nazaret, ang tagapagligtas. Amen! No? At hindi ito, kasi nga, nagsasalita pa lang si Felipe, sumagot na agad si Natanael, di ba? Merong ganon. Nagsasalita ka pa lang, kapag yung kausap mo, hindi interesado sa'yo, gagawa siya ng paraan para maputol yung usapan, di ba? Naranasan niyo yung ganon? O nararamdaman niyo kapag yung kausap niyo hindi naman interesado sa sinasabi mo? Di ba? Hindi lamang mabuti, kundi ang pinakadakila. Dahil kay Jesus, ang isang bayan na halos limot na ay naging lugar at daluyan ng pagpapala. Amen! Yes! Naglalarawan sa ating hindi magandang karanasan na maaaring maging isang magandang kasaysayan upang maging kalakasan ng mga taong dumadaan sa hindi mabuting sitwasyon. Amen! Maging isang mabuting balita. Sabi nga sa English, our mess will become a message. Our trial will become a triumph. Amen. No? At habang patuloy kung lubos natin kilala ang Diyos na mapagmahal, kung gaano siya kabuti, amen, tayo ay magiging mapagtagumpay at higit pa sa mga mapagtagumpay. We are victors and not victim. Amen? Yes. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Wow! Amen! No? Tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi niya dinad si Natanael. Bakit ko nasabing hindi niya hinatulan si Natanael? Eto. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakita? Paano ninyo ako nakita? Ang sabi niya kay Jesus, tinanong niya si Jesus. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita. Amen! Nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Amen. Hindi niya hinatulan si Natanael. Amen. No? Kung nakita niya si Natanael, hindi niya kaya narinig yung sinabi ni Natanael? Amen? Na nagtanong na may pag-aalinlangan, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Diba? Tayo nga, pag nakarinig tayo ng negative, kung saan negative din ang ating pagtugon. Amen. Negative reaction din tayo. Amen. Nagre-react tayo doon sa mga negatibo na ating narinig. Narinig pa lang. Amen. Hindi pa ginawa. Amen. Yes. Sana mabuting makikita natin dito. Sabi ng Panginoong Hesus, masdan ninyo ang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Alam ng Diyos ang ating mga pag-aalinlangan. Naniniwala ba kayo mga kapatid, alam ng Diyos yung ating mga pag-aalinlangan? Alam niya kung anong iniisip mo ngayon. Amen! Yes! No? At hindi niya ito ikinagagalit. Yes, hindi niya ito kinagagalit. Hindi nga siya nagalit kay Natanael, di ba? Bagkus, lumapit tayong may tapat na kalooban. Amen. Lumapit tayong may tapat na kalooban sa Kanya, hindi natin kailangang magkunwari. Amen. Kung hindi mo kaya yung sitwasyon mo, sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko po kaya.
Amen. Hindi ko po kaya. Huh? Magpakatotoo tayo. Sapagkat malaya nating sabihin kung ano ang tunay na nararamdaman natin. Amen. Ako nga sinabi ko kay Lord, Lord, may tampo ako sa'yo. Pero hanggang doon na lang. No? Hindi ko na i-elaborate. Ako, sinabi ko kay Lord, nagtatampo ako sa'yo. Pero after that, sinabi ko rin kay Lord, Lord, alam ko na iintindihan mo ako nung sinabi ko yon. Amen? Yes. No? Pauunawaan niya ang ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, siya man ay tinukso. Ang pagkakaiba lang, hindi siya nagkasala. Amen. Tayo naman, kung nag-aalinlangan tayo, hindi tayo nagkakasala, mga kapatid. No? Hindi tayo nagkakasala. Yun lang. Nahihirapan yung damdamin natin. Amen? Kasi lalo natin pinabibigat yung sitwasyon. Amen? Naiintindihan ng Diyos. Naiintindihan ni Jesus. Amen? Sapagkat pinagdaanan niya lahat. Bago pa tayo, pinagdaanan niya namin. At wala pa sa katiting yung pinagdadaanan natin sa napagdaanan ng Panginoong Yesus. Amen. Makikita natin sa Hebrew 4:14 to 16. Tinanong siya ni sumagot si Jesus bago ka patawagin ni Felipe, nakita ng ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. At ito, tingnan natin, biglang nagbago yung salita ni Natanael. Sumagot si Natanael, Guro, kanya, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Amen. Nagbago yung tono ng kanyang pananalita. Amen. Kanina nag-aalinlangan siya. Ngayon, pinupuri niya na ang Panginoon. Amen. Yes. Kasi sinasabi niya, naniniwala na ako sa iyo. Amen. Pero kaninang binabalita, hindi siya naniniwala. Amen. No. Parang tayo lang. Amen. No? Noon. Sabi mo katabi, noon. Bago pa tayo magtanong ay may handa ng sagot si Jesus. Yes? Nakikita ni Jesus kung nasaan tayo. Kung ano ang ating mga sitwasyon. Kung tayo ay nakatayo pa, kung tayo nakaupo pa o nakahandusay na. Amen? Yes? Walang bagay na nangyayari sa atin na hindi niya nakikita. Alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Alam ng Diyos kung ano ang mas makabubuti sa atin, bagamat tayo naman, ang mga bagay na ginugusto natin ay mabuti naman. Wala naman tayong masamang ginugusto. Amen? Pero higit na mabuti ang sa ating Diyos. Amen. Alam ng Diyos kung ano makakabuti sa atin sapagkat ito ang kanyang kalooban at maging malalim ito sa atin. Tayo ay inalintulad sa mga tupa. Natatandaan ninyo yung mensahe ni Father Evan, ni Pastor Evan? Hinalintulad tayo sa tupa. Amen? At ang ating Panginoong Hesus ang siyang pastol. Amen? At alam niya kung saan tayo dadalhin. Amen? Alam niya kung saan tayo dadalhin. Amen? Huwag tayong mga maging tambing, tayo ay tupa. Sabi mo sa katabi, tupa. Yes, ang tupa lagi siyang dependent sa kanyang pastol. Amen. No? Maging dependent tayo lagi sa Diyos. Amen. Maging dependent tayo lagi kay Jesus. Sinabi ni Jesus, sumasampalataya ka dahil sinabi kong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Higit pa riyan ang masasaksiyan mo at sinabi sa kanya, makikita ninyo ang mga anghel na manhik, manaog sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. Amen! Yes, greater things are soon to come. Yes,
Yes. At ito ang default system natin, mga kapatid. Nasanay na tayo sa salitang to see is to believe. Diba? Nasanay na tayo doon, to see is to believe. Katulad ni Natanael na nagbigad agad siya ng conclusion sa sinabi ni Felipe. Bagamat patanong lang, amen. Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? No? Napakadali na mag-judge. Diba? Diba? Sino rito nanonood ng pelikula? Narinig lang galing sa kulungan, hindi na bibigyan ng pagkakataon na ipakita ang pagbabago. Parang sa pelikula, naghahanap ng marangal na trabaho. Pag nalamang ex-convicts, yung vacancy na nakita ng ex-convict, nagiging no vacancy. Amen. Pag nakita yung kanyang record. Amen. Iniiwasan, kinakatakutan. Samantalang yung taong yung gusto ng magbagong buhay, pero walang magbigay ng pagkakataon. Amen? Yes. Kapag hindi maayos ang family background, kapag magulo ang family background, may anak sa labas, may anak sa loob. Diba? Nakapanood na kayo ng mga ganitong pelikula? Yes! Ang gulo, di ba? Puro away, puro galit, agawan dito, agawan doon. Amen! No? Bad shot na agad. It's sapwera na agad. At mababa na ang tingin sa tao. Oh, yan, anak sa labas yan. Di ba? Putok sa buho yan. Yes. Yung nanay niyan, hindi mabuting babae. Amen. Yung tatay niyan, ewan. Di ba? Mababa ang tingin sa tao. Para tanggapin o pagkatiwalaan, dapat may patunay muna. Amen. Patunayan mo muna. Amen. Bago ko i-accept, dapat acceptable ka muna. Amen? Salamat sa Diyos. Salamat kay Jesus. Amen? Yes. Sapagkat dahil kay Jesus, tayo ay tinanggap ng Diyos Ama. Amen. Hindi dahil tayo ay mabuti, mabait. Amen. Kahit masamang-masama pa yung ugali natin, amen? Tinanggap na tayo. Amen. Wala kang kailangang patunayan kay Jesus. Amen? Ganon din tayo kung minsan, lalo na kapag nakasalang sa hindi mabuting sitwasyon. Lumalapit tayo sa Diyos. Lord, Lord, Lord. Pero kapag hindi agad nakikita ang resulta at nasasagot, nandun na ang pagtatanong. Nandun na ang pagkainip. At may mga nasasabi na tayong mga negatibo. Diba? Naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba ako, Lord? Parang yung mga alagad nung nandun sila sa bangka, dumating ang malakas na hangin, di ba? Sabi kay Jesus na natutulog, don't you care? Don't you care, Jesus? Malulunod na kami. Amen. Don't you care? Kumisa yun ang tanong din natin, mahal mo pa ba ako, Lord? Di ba? Kumisa may mga anak, pinagagalitan lang ng anak, pinapangaralan. Sa napapalo. Ang isip nila, hindi na sila mahal. Amen. Hindi na ako mahal. Di ba? Kapag napapagalitan, feeling niya, hindi na siya mahal ng magulang niya. Amen. Pero, di ba, kahit ang ating ama, hindi niya pinaparusahan ang kanyang anak. Dinidisiplina. Amen. Yes. Kung minsan kasi ang tanggap ng mga anak sa mga pangaral, minsan pamalo.
parusa. Pero disiplina yon. Amen. Sabi nga ng lahat, disiplina. Yes. Hanggang kailan? Di ba? Nainip na, hanggang kailan, Lord? Hindi na tayo nakakapaghintay. Gagawa na tayo ng mga kaparaanan na madalas, imbis mapabuti, ay lalong napasama ang sitwasyon. Amen? And worse, kapag nangyari yon, sisisihin pa ang Diyos eh. Wala namang kinalaman ng Diyos doon sa nangyari sa Kanya. Amen? Dahil kung minsan yung mga mali, kaya tayo nalalagay sa hindi magandang sitwasyon, mga kapatid, tayo rin ang gumagawa. Amen? Yes, tayo rin ang gumagawa. Sabi na nga ng Lord, magtiwala ka sa akin, anak. Binigay mo na nga sa Kanya, binato mo na nga sa Kanya, binato mo pang pabalik sa'yo. Buko lang aabutin mo. Amen? Yes. Isang sitwasyon na hindi dapat naranasan o maranasan. Pwede ba yon? Na hindi natin ito malagay sa ganong sitwasyon? Amen? Na magtanong tayo ng katakot-takot na tanong, hindi naman masamang magtanong sa Diyos. Pero yung magtanong kang may paninisi, yun ang hindi maganda. Amen? Na para bang sa tingin mo, pinarusahan ka ng Diyos nung sa nangyari sa iyo. Amen? Hindi na mamarusa ang ating Diyos. Amen. Tanda natin mga kapatid, hindi nagpaparusa ang Diyos. God, siya nagre-restore siya. Ano man yung nawala sa iyo, nire-restore niya. Hindi niya kinuha. Amen. No? Hindi niya kukunin yung bagay na binigay na sa iyo. Pinagpala ka na, hindi niya nababawiin yon. Amen. Kahit ano pang maging sitwasyon mo. Amen. Pag pinagpala ka na, tignan mo ang sarili mong pinagpala ka na. Amen. Yes. Yung iba gusto nila, mamamarusa ang Diyos. Sino rito gusto? Pag nagkamali ka, parusahan ka ng Diyos. Gusto mo? Kasi si Sir Alice, pag nagkamali ka, nagkasala ka, parusahan ka ng Diyos, gusto mo? Anong mas pipiliin mo? Maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos o parusa ng Diyos? Of course. Wala dito, amen. Halimbawa lang mga kapatid may impyerno, may langit. Amen. Kapag hindi ka nakasunod, punta ka sa impyerno. Di ba? Ganun sa law eh. Under the law, ganun. Pag hindi ka nakasunod dun sa 10 utos, kahit isa lang, mawawali-wala yung kaligtasan mo, hindi ka mapapatawad sa kasalanan mo. Amen. O anong gusto mong maranasan? Nagkamali ka? Pero sabi ng Lord, halika anak, katulad ng prodigal son. Hindi naman siya iniwan ng ama eh. Dahil yung ama, magmula nang umalis siya, nandun siya, naghihintay. Amen. Yes. Hindi siya naghihintay para pag nakita niya, tingnan mong ginawa mo, anong napala mo? Hindi. Anong ginawa niya? Sabi niya, damitan niyo siya, sapatusan niyo siya, singsingan niyo siya. Amen. Paghanda natin siya. Amen. Yes. Sa totoo lang, natatawa rin ako doon sa tanong ni Brother Chris nung nakaraan. Amen. Mahal natin ang Diyos. Mahal na mahal natin ang Diyos, sabihin na natin. Pero ayaw nating, gusto natin sa langit, pero ayaw nating mauna. Di ba? Yes? Mas masarap maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yes. Kaya nga, sa konsepto ng batas, ng kautusan, hindi nila kaya eh. Hindi nila kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kahit anong gawin nila, mauubos na ang mga hain. Sa tuwing magkakamali sila, nabubura yung kanilang kapatawaran. Amen. Paano kung wala na silang mayalay? Amen. Kaya ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang dahilan. Kaya siya naparito. Amen. Yes. Hindi nila matupad eh.
Kaya siyang tumupad. Amen! Ganon kamahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. Yes, gusto mong maging mabait, hindi mo magawa. Amen? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Pero salamat may Panginoong Jesucristo. Amen! Na yung bagay na hindi natin magawa, magagawa niya sa buhay natin. Amen! Yes, manatili lamang tayo sa Kanya. At laging lumalapit. Amen! Yes, sapagkat ang Diyos hindi pa tapos sa buhay natin. Amen. Tayo'y Kanyang mga tupang minamahal. Naalala niyo yung tupa? Nakawag ng kawag na nahulog doon sa bangin? Kawag siya ng kawag, hindi siya pinapansin ni Lord. Akala mo, pinabayaan na siya. Paano nag-a-attempt siyang umakyat? Hindi niya kaya. Nung dumating yung time na talagang lugmok na siya, kinuha siya ng Diyos. Kasi kung minsan tayo, ganun palag tayo ng palag eh. Kinukuha tayo ng Diyos, palag tayo ng palag. Amen! Yes? Mahuhulog tayo, hindi dahil binitawan tayo ng Diyos, kundi sa kakapalag natin. Amen? Yes. Kaya nga lagi sinasabi, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know how much I love you. Amen? Yes. Gusto nating mabago ang mga sitwasyon, hindi mabuti. Nakakalimutan natin na sa anumang sitwasyon, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa ating ibabubuti. God has the best for us. Amen. Hindi ito sinulat ni Pablo para sa wala lang. Na kanyang sinulat, God is able to do. Sabi niya, di ba? Na yung lahat ng bagay ay magawa niya para sa ating ikabubuti. Amen! No? Maaaring hindi mabago agad ang ating di mabuting sitwasyon. Ngunit kung mababago ang ating pananaw at pag-iisip, out of it, out of the bad, the best will come. Amen. Out of the bad, the best will come. Sabi ni Jesus kay Natanael, naniniwala ka dahil sa sinabi kong nakita na kita, bago ka kapakausapin ni Felipe, higit pa dyan ang makikita mo. Makikita mong manhik manaog ang mga anghel sa kinaroroonan ng anak ng Diyos. Mabago ang ating pananaw at paraan ng pag-iisip. Amen, mga kapatid. Upang ganap nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Pakatandaan natin tapat ang Diyos at ito ang angkla ng ating pag-asa. Amen. Ang lahat ay luluhod at magsasabing siya ay Diyos na nakaluklok sa kanyang trono. Maybe days are hard, but greater days are coming. Sabihin mo, greater days are coming. Yes, yun ang ating maging expectation palagi. Amen. Kahit hindi maganda yung nakikita natin. Amen. Yes, greater days are coming. May dalang hamon ng bawat araw, ngunit parating ang higit na dakilang mga araw. Sinulat ni James, ang taong pabago-bagong isip, hindi tumatanggap. Ngunit may gantimpala sa kanya na nagtitis at naghihintay. Amen. Kaya kung sa natatagalan eh. Kasi pabago-bago yung isip natin eh. Amen? Gagawin ba ng Diyos o hindi? Turuan pa natin si Lord eh. Di ba? Remember ang journey ni Jesus from His trial and road to crucifixion. Walang mabuti tayong nabasa sa ginawa sa Kanya. Meron ba tayong mabuting nabasa sa ginawa sa Kanya? Mula sa trial, mula sa dun sa road to crucifixion, meron ba? Sa salita natin ngayon, kung ikaw ang nandoon, hindi mo masisikmura. Amen! Hindi mo masisikmura kung ano ang naging itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo masisikmura kung ano yung kanyang naranasan. Amen! Yung ginawa sa kanya at hindi natin kakayanin sapagkat napakapangit ng nangyari sa kanya. Sa Isaiah 53:10,
53 to, nangyari ang inihula sa kanya. Siya ay naging halamang parang ugat na natanim. Ito yung lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para kapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala na parang walang kabuluhan. Hindi ba kayo sakit? Yung mga taong tinuruan mo, tinulungan mo, tinuruan mo, pinagaling mo. Amen? Sila yung mga tao. Amen? Na nagbigay sa'yo ng sakit. Diba? Nung papiliin nga kung sino yung gusto nilang palayain. Diba? Si Barabas o si Jesus? Anong sinabi ng mga kababayan? Si Barabas. Amen. Nakakalimutan na yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Amen. Sabi nga, walang lumapit sa Kanya na hindi niya pinagaling. Amen! Walang itinakwil na hindi niya tinanggap. Amen? Yung babaeng inaagasan ng 12 taon, di ba? Sabi niya, isolated, rejected. Pero ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon? My daughter. Daughter. Kanya, di ba? Yung babaeng nahuli. Di ba? Yung prostitute. Di ba? Anong sabi sa kanya? Meron bang bumato sa'yo? Ang hamon niya sa mga taong nagsabing batuhin, batuhin hanggang mamatay. Sino sa inyo ang walang kasalanan? Amen. No? May napanood ako kahapon. Parang ganun. Merong dumating sa church na isang babaeng prostitute. Tinginan yung mga membro. Tapos may nagsabi, hindi siya pwede dito. Alam mo, sabi ng pastor, aalis na yung babae. Wait. Kanya, wait. Sabi niya. Tapos napakilala siyang pastor. No. Tapos sabi niya, nagsabi yung babae, alam niya yun. Kasi na-meet niya na yun eh. Bago pa umatin, na-meet niya na yun. No? Ginugulpi siya nung kanyang live-in siguro. No. Sabi niya, alis na ako kasi hindi ako bagay dito. No. Sabi niya, tapos hinarap niya yung mga kongregasyon. Gumuhit siya. No, gumuhit. Ito, guhit, kanya. Ito yung babae, tsaka yung pastor. Sabi niya. Yung mga sa tingin niya, hindi karapat-dapat siya, hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala. Sabi niya, dito, kanya, lumagpas kayo dito. Guhit naman yung ginawa niya. Wala. Amen. Parang yung sabi ko, parang ito yung sa babaeng prostitute. Si Lord naman, sabi niya, nagsusulat naman siya, di ba? Tapos pinipilit nila. Tapos sabi niya, kung sino yung walang sala sa iyo, siya yung unang bumato. Aminado sila. Amen. Na sila din ay merong kasalanan. Ang sabi sa babae, sabi niya, meron bang nagbato sa'yo? Wala po. Amen? Yes! Ganon kabuti ang Diyos. Amen? Wala siyang itinatanggi, wala siyang itinatakwil. Amen? Kahit ikaw pa yung pinakamurumi. Ikaw pa yung pinakamasama. Amen? Wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala na parang walang kabuluhan. Wala pa sa katiting ng naranasan ni Jesus ang ating hindi magandang karanasan. Sabi nga, higit pa sa pinaka-maximum penalty ang kanyang dinanas. Amen. And yet, sa lahat ng ito na hindi mabuting nangyari sa kanya, tayo ang nakinabang sa mabuting naging resulta, naging bunga. Amen? Yes, bakit? Sabi, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Yung mga kasunod na talata sa Isaiah 53.
Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Amen. Sa kanyang mga sugat at latay tayo ay kanya nang pinagaling. Amen. Subalit ang akala natin ito'y parusa ng Diyos sa kanya. Hindi ito parusa ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Amen. Akala natin pinarusahan ng ating Panginoong Kristo ng kanyang Ama. Hindi. Ang susunod na talata, sabi rito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Ito ay sinasabi ni Isaiah sa mga Israel. Amen. No? Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Amen! Tayong lahat ang tumanggap nito. Amen! Hindi lang 2,000 years ago. Hanggang ngayon. Amen! Yes! Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo, yung hindi magandang karanasan niya, amen, hanggang ngayon. Tayo ang nakikinabang. Amen! Yes! May higit pa kaya sa buhay na inalay ni Jesus para sa atin? Hindi ang Ama ang nagparusa sa Kanya. Hindi ipinataw ng Diyos kay Jesus ang sala ng tao. Tayo ang dahilan kung bakit inako ni Jesus. Amen. Kusa. Ang lahat ng sakit, paghamak at kahihiyan at kamatayan. Bakit? Dahil sa pag-ibig. Amen. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Kristo sa atin. Amen. Amen! Hindi tayo magiging mabuti o karapat-dapat sa Diyos sa ating sarili lamang. Amen. We can and we cannot talaga. Ang lahat ay dahil sa pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Amen. Ito ang pag-ibig. Ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang siyang mag-aalis ng lahat ng takot sa atin, mga kapatid. Sa panahong ito na pabago-bago, sa panahong ito na mas marami pa ang masamang balita kaysa mabuting balita. Amen. Ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang siyang mag-aalis ng lahat ng takot sa atin. Perpekto kasi ang pag-ibig niya. Amen. Perpekto ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, hindi perpekto. Amen. Kaya ka nandyan, akala mo perpekto ka? Kaya ka nakaupo dyan, akala mo perpekto ka? No. Amen. Tayo ang mga taong minahal ng perpektong Diyos kahit hindi tayo perpekto. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen. Yes. No? Saan ka pa nakakita ng ganon? Amen. Yung mga iba, my dream boy, my dream girl, my ideal husband, my ideal wife. Amen. Pero walang ideal. Ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang siyang mag-aalis ng lahat ng takot sa atin. Ito ang katotohanang magdadala sa atin sa lubos na kapayapaan, sa walang katiyakan, at sa pabago-bagong panahon, ngayon, bukas, at sa hinaharap. Yes. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, matapang nating maharap anuman ang pagdaanan natin. At tiyak natin itong pagtatagumpayan. Yes. Bakit? Sapagkat katulad ni Kristo ay ganon din tayo. Amen. Pinapagtagumpayan ng ating Panginoong Jesus ang kamatayan. Siya'y nabuhay na maguli. Hindi siya nanatiling patay. Amen. Yes. At matatandaan natin, nung makita ni Pedro, yung loob ng tomb, anong nakita niya? Folded napkin. Folded. Yung ginamit ni Jesus as folded. Nang ibig sabihin, maayos. Yes. Hindi niloob ng Panginoong Kristo na makita siyang nakabalot, katulad ni Lazarus. Amen. Ibig sabihin, wala na siya sa libingan. Amen. Sapagkat si Jesus ay nabuhay. Amen. Yes. Hallelujah. Hindi na natiling patay ang ating Panginoong Kristo. Ano ang impact nito sa buhay natin, mga kapatid? Buhay ang ating Diyos. Amen. Amen.
Kala mo patay ka na? Pero buhay ka. Sabi mo sa iyong katabi, buhay ka. Yes, buhay ka. First John 4:17 and 18, no? Dito yung the perfect love of God casteth all our fear. Amen. No? Palagi tayong palalahanan ng katotohanan ito at ingatan sa ating puso at maging mapagpasalamat lagi. Imbes na mag-negative ka, imbes na magreklamo ka, amen? Imbes na tignan mo yung sitwasyon mo, sitwasyon natin, magpasalamat tayo, amen? Natatandaan ninyo yung kwento ko noon na narinig na, hindi ko nabasa, narinig ko lang din. Babae, hindi na bago-bago yung sitwasyon niya. Lagi niyang, sa pakiramdam niya, pasan niya ng daigdig. Isa lang ang pinayo sa kanya, magpasalamat kang lagi sa Diyos. Bawat pagising mo pa lang sa umaga, sabihin mo, Lord, thank you for everything. Araw-araw. Sinabi niya yon, nagbago yung sitwasyon niya. Bakit? Kasi nagbago siya. Nauna siyang nabago. Amen. Nabago yung kanyang pananaw. Amen. Nabago yung kanyang focus. Nawala doon sa kanyang hindi magandang sitwasyon, kundi napunta siya doon sa lagi siya nagpapasalamat sa Diyos. Amen. Ikaw ba? Lagi kang pasalamatan? Amen. Ng isang tao? Di ba kasaya sa puso? Yes. Lalo mo siyang gagawan ng kabutihan. Amen. Lord, thank you for everything. Thank you for everything. Sabihin nga natin lahat, Lord, thank you for everything. Yes. Fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mahal naming Ama, maraming salamat sa pag-ibig mo po sa amin na hindi nagbabago. Ito ang matibay na angkla ng aming pag-asa. At dahil dito, mabubuhay kaming higit pa sa mapagtagumpay dahil kay Jesus. At mapangyayari nga na maibahagi namin ang tagumpay na ito sa iba. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, lumago tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Naniniwala ba tayo mga kapatid na ito ang siyang kalooban ng Diyos para sa atin? Naniniwala ba kayo na kalooban ng Diyos na tayo lumago? Nalubos pa nating makilala ang ating Panginoong Yesus? Let's do it! Amen! Gawin natin! Amen! Sabihin mo, gawin natin! Yes! Gawin natin! Amen! Kailangan na tayong tumawid tungo sa kabilang ibayo, mga kapatid. Crossover. Sabihin nga ng lahat, crossover. Crossover. Minsan ba, crossover. Ito ang pamagat ng mensahe sa susunod na linggo. Sabihin lang lahat, crossover. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, see you uli. Yes, mga kapatid, alam nyo ba, masama ang loob ko pag hindi ako nakakapag-attend. Yes. Bago pa nga yun, dahil meron tayong secret na surprise. Sabi ko, kay JR, mamamalengke tayo ng Sabado, ha? Tapos ako nang magluluto ng share natin. Excited. Kaya lang, sinikmura ako ng alambot ako sa daga. Pero, ano yun, bernis ng after lunch. Pero kahit na gano'n yung nararamdaman ko, sinabi ko pa rin na mamamalengke kami ng Sabado. Sabi ko, bago siya magpa-practice. Tapos, di nga, nung ko nag-message na ako, pakiasikaso na lang, sabi ko doon sa group chat na mama ng family, yung kay pastor. Tapos, pero
Pero, linggo talaga, gusto kong umaten. Mag-aga din ako nagising eh. Nagluto ako ng kanin. Nagpapait na ako ng tubig na panligo ko. Kaso, pinagpawisan ako ng malamig. Habang nagpapahinga ako, pinagpawisan ako ng malamig. Ay, sabi ko, baka hindi ko kayanin ng pumanig sa taas, sabi ko. Ay, nag-text na ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, gusto kong magatin, kaya na baka hindi ko kayanin kasi nanginginig yung tuhod ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Kaya, ang pinag-pray ko, sana may download agad yung message ni Pastor para makapakinig ako. At salamat sa Diyos, di ba? Nagkataon lang ba yon? Lunes agad, hindi naman parati, hindi naman ganun kabilis, di ba? Kaya nagte-thank you ako kay Sister Tin at saka sa multimedia. Hindi naman kasi madali, amen, na mag-download. Lalo nahirap siya doon sa ginagamit niya. Amen. No? Kaya mo din, bago yan. Yes. 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 Bakit hindi? Amen. Dapat wag nating pahirapan yung mga nasa multimedia. Amen. Sabi nga lang natin, kaya natin. Yes, kaya natin. No? So, salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos sapagkat I'm back again. Yes, I'm back again. Hindi na ako iyak pag nakikita ko yung bakanting ano na lang, kakin na lang yon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yes, purihin po Diyos. So, salamat po sa buhay po ni Pastor Nena. Namiss po natin siya, amen. Namiss po natin yung maiksi po niyang mensahe. Amen. So, dadako po tayo sa pagkakaloob. Amen. Sino pong masaya magkakaloob? Amen. Sino rito matagal na nagkakaloob? Matagal na. Mga ilang beses ba tayo nagkakaloob na? Isang daan? May 1,000 times na ba tayo nagkakaloob? So, pakipos muna po yan. Ayan. Kaya sabi-sabi po natin basahin sa Galatians 6:9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen. So sinabi, huwag tayong mapagod sa paggawa. Amen. So na-share ko rin po dati ito, no? Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung pong pagbibigay is mabuti ho ba? Sasabihin lang, magbibigay na naman tayo, parang lumalabas masama pa. Kundi ito pa yung mabuti pong bagay ang magbibigay. Kaya tinanong ko kanina, kung ilang beses tayo nagbibigay na sa Panginoon. Kasi gusto natin, pag nagbigay tayo, yung one time, big time, ito na kagad. Gusto natin meron na kagad na isang maletang pera. Pero hindi sabihin, kung 1,000 times na tayo nagbibigay, hindi ba tayo nagtataka? Lagi tayo nagbibigay. Na 1,000 na tayo nagbibigay, dahil bine-bless tayo ng Panginoon. Meron siyang binibigay at yung ating binabalik sa Panginoon. Ang Panginoon hindi siya napapagod sa pag-provide sa atin. Hindi siya nagpapagod sa pag-protect sa atin, sa pagbigay ng blessing sa atin. Kaya tayo bilang mga anak, huwag din po tayo mapagod. Amen. So, bago po tayo magbigay, tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Yes, purihin ka kayo ng Diyos. Muli kami po yung nagpapasalamat po, Ama, sa napagandang umagang ito. Salamat po, Diyos, muli kami po yung gagawa na yung kalooban, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. Salamat po, Ama, aming po binabalik ang aming po ikapo at pagbibigay ng aming po mga kaloob. Salamat po, Panginoon, ito na hindi ka napapagod sa pagbibigay sa amin, Panginoon. Salamat po sa katapatan mo, Panginoon. Tunay nga, ikaw ang aming provider, Panginoon. Salamat po, Diyos, muli sa pagpapala mo sa bawat sa amin pong pagbibigay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Muli sa lahat po ng malilikom sa umagang ito, salamat po, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ito po yung magamit lamang ayon sa iyong kaparaanan. Salamat po, ito po amin dala sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, tayo pong lahat ay umawit. Jesus, puso ay payapa dahil sa iyo. Jesus, ako nagtitiwala. Amen. God is good. And all the time, God is good. So, ulitin ko lamang po yung nabanggit po kanina ni Pastora. Huwag po nating kalilimutan palagi na maging open po tayo palagi yung ating kaisipan, yung ating mga puso dun sa mga naririnig natin salita ng Diyos every Sunday. Tapos i-review po natin sa pamamagitan nga po nung pakikinig at panonood dun sa YouTube. Amen? So sabihin mo sa inyong katabi, magandang buhay uli sa iyo. So atin pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos noon, minahal ka ng Diyos ngayon. Bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung ano man ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang buhay po sa lahat.